Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ferrol Boss TV. Shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkatapos ng isang nagulat na tanong, sa mahabang panahon, ang madilim na harapan ay tila nahulog sa isang patay na katahimikan. Ilang tao na ang dumating. Mabagal at malamig siyang nagsalita. Lord, 4 na tao lahat. 4. Pagkarinig nito, halatang natigilan siya, pero sa pagkakaalam ko, ang mga taong oso ay may kabuuang 24 na tao. Tama ang Panginoon. Ang taong oso ay sumasakop sa pintuang bayan ng lungsod at isa sa 4 na masasamang espiritu. Ayon sa kasunduan, mayroong 24 na tao, kabilang ang kanyang sarili. Ngunit, sabi, oo, iniyo ko ng anino ang kanyang ulo at sinabi, lahat ng 24 na tao ay namatay. Lahat ng sakripisyo. Nang marinig ito, halatang natigilan ang maltong si Zun. Ang 4 na kasamaan sa lupa ay nagbabantay sa pintuan ng lungsod. Halatang isa sa kanila ang lalaking oso. Sa katunayan, hindi na kailangang sabihin pa. Natural, pambihira ang barkada niya. Pagkatapos ng lahat, alin sa lupa ang masasamang tao ang basura. Ngunit ito ay isang pangkat na nanalo sa 100 laban. Ngayon, nawala lang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, diretso itong dinala sa isang palayok. Ito ay bihira sa kasaysayan ng Devil Cloud Ghost City. Masasabing ito lang ang tanging malaking kahihiyan sa 4 na masamang espiritu. Sino sila? Tanong ng demonyo. Hindi ako demonyo. Hindi ko matukoy kung sino ang demonyo sa itsura ko, pero ano? Magulat sa Diablo, ang pinuno ay hindi ang Diablo pamilya, ngunit ang mga tao ng Central Plains. Ang mga tao ng Central Plains. Nang marinig ito, nagulat si Guizan, ang mga tao sa Central Plains, sa karamihan, ay pumasok sa Yuming City. Kailan ka nang ahas na pumunta ng malalim sa Demon Cloud Ghost City? Nagkakamali ka ba? Mula noong sinaunang panahon, ang hanay ng mga aktibidad ng Terran ay limitado sa gilid ng lupain ng demonyo, ang lungsod ng Yuming. Karamihan sa kanila ay nagnenegosyo dito, ngunit talagang hindi sila ng ahas na tumalon sa linya. Sa panahong ito, hindi lamang ang ilang mga tao ay tumalon sa linya, ngunit kahit na maglakas loob na tumawid sa pulang lupain, Magic Cloud Ghost City, na kahit na ang mga tao ng pamilya ng demonyo ay hindi ng ahas tumawid. Ito ay talagang masyadong katawa-tawa. Panginoon, ang aking mga nasasakupan ay natural na hindi nangangahas na gumawa ng anumang pagkakaiba. Ang aking mga nasasakupan ay malinaw na nakikita ito. Ang pinuno ay tiyak na mula sa Central Plains, at siya ay medyo bata pa. Bata, natahimik si Ghost Zone, pagkatapos ay lumingon at biglang ngumiti, nakakaiba na ang ibang tao ay maaaring magkaroon ng isang bata at makapangyarihang tao. Interesado ako. Nasaan na sila? Papasok ako sa loob. Dadaan ako sa lungsod. Bukod dito, sa panahon ng digmaan, daan-daang metro ang nawasak dahil sa pagsabog ng Dharma. Kaya naman, ang gate ng lungsod ay lumipat ng husto sa loob. Nasaan ang multo? Dumaan ka na sa shortcut. Kawili-wili. Ngumiti si Ghost Zone at tila biglang hindi nagalit, ngunit napakasaya, hayaan mong mabilis na magtipon ang mga multo. Gusto kong tingnan mabuti kung sino itong tinaguriang batang lalaki sa Central Plains. Gagawin ko ngayon. Siya nga pala, Lord, sila. Huwag magmadali. Malumanay na ngumiti si Ghost Zone at tila nawawala sa pag-iisip. Ang anino ay hindi nang ahas na abalahin at bahagyang umatras. Sa oras na ito, sa lungsod, si Hansani ay nakakita ng isang sira-sirang bahay at nag-aatubili na umupo. Kumuha si Hansani ng ilang isda at ipinamahagi ang ilan sa mga tao, ngunit maingat na nagwales. Sa pagbabalik tanaw,
Ang pangolin at Zia Wei ay tumangging kumain kahit na may hawak silang isda. Alam nila na kahit na ang Aaron ay nakahuli at nakapatay ng isang malaking isda, ang papel ng mga karne ng isda ay napakahalaga para sa Aaron. Sa makatuwid, sila ay nag-aatubili na kainin ang mga bagay na ito. Ito ay Xiao Chanhua. Ang Aaron ay talagang nagbibigay sa kanya ng pinakamaraming, ngunit siya ay kumakain ng pinakamabilis. Ang itsura ng baliw na kumakain ng haiyan ay si Fang Fo ay matagal nang hindi kumakain. O marahil para sa kanya, sa buhay na kapaligiran na ito, matagal na niyang nakasanayan na samantalahin ang lahat ng pagkakataon upang punan ang kanyang tiyan. Pagkatapos niyang maglobo ng ilang beses at kainin ito, mapait na ngumiti si Aaron, kumuha muli ng isang piraso ng isda mula sa space ring at iniabot ito sa kanya, dahan-daang kumain, hindi ito sapat para sa akin. Matandang Han, itong isda. Oo, Kuya Aaron, ikaw. Nang makita ang Aaron na kumuha ng isa pang malaking piraso, labis na nabalisa ang pangolin at Zia Wei. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay napakahalaga na sila ay nag-aatubili na kumain ng isang maliit na kagat. Salamat, salamat. Tumanggaw si Xiao Chanhua na may pasasalamat sa kanyang mga mata at kinuha ang isda. Nakangiti si Aaron at hindi man lang nahirapan, ngunit nang gusto na niyang lumabas at umupo ng tuwid, biglang, isang subo ng dugo ang direktang umagos mula sa kanyang bibig. Nakaitim din ang lalaki sa kanyang harapan at bumagsak sa lupa ng malakas. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nang makitang biglang bumagsak ang Aaron, nagulat ang 4 na taong naruroon. Si Pangolin, Zia Wei at ang matanda ay sumugod sa gilid ng Aaron at pinalibutan siya. Hinawakan ni Pangolin ang mga meridian ng Aaron, bahagyang ginalugad ang mga ito, at pagkatapos ay tumingin muli sa kanila, nawalan ng malay, ang selyo ng lupa ay dapat na maibalik. Ano ang dapat kong gawin ngayon, ako? Iniangat ni Zia Wei ang kanyang manggas at handang mag-donate ng dugo sa Aaron anumang oras. Ngunit sa oras na ito, dahan-daang ibinuka ni Xiao Chantao sa pinakalabas na bahagi ang kanyang bibig, hindi ito lugar para iligtas ang mga tao. Sumama ka sa akin. Nagkatinginan ang tatlo at nag-isip tungkol sa pagiging totoo ng mga salita ni Xiao Chantao. Sa bagay, hindi naman niya kauri at niloko niya ang sarili niya noon. Sa oras na ito, ang Aaron ay nahimate at ang sitwasyon ay hindi optimistiko. Kung niloko muli ng babae ang kanyang sarili, ang mga kahihinatnan ay magiging lubhang seryoso. Ang matanda, pagkatapos mag-alinlangan sandali, ay tumanggo muna. Kung gusto niya tayong saktan, teritoryo niya ito, hindi ba? Napangiti ang matanda. Tumanggo din si Zia Wei, dahil ginamit siya ni Kuya Aaron, hindi mo siya dapat pagdudahan. Okay. Ang pangolin ay nagdikit ng ngipin at tumingin kay Xiao Chanhua, lead the way in front of you. Hindi gaanong nagsalita si Xiao Chanhua. Matapos buhatin ng pangolin si Aaron sa kanyang likod, tahimik at mapagbantay siyang tumingin sa paligid. Pagkatapos ay dinala niya ang 4 na tao sa tapat ng pangunahing kalye at mabilis na lumipat hanggang sa abalang sira-sira na mga bahay sa gilid. Halos walang buo na mga bahay dito. Ang bawat bahay ay malubhang nasira. Kahit maraming bahay ang hindi gumuho dahil umaasa sila sa isa't isa. Ito ay isang lugar ng pagtitipon para sa isang grupo ng mga mataas na panganib na gusali. Isang grupo ng 5 tao ang sunod-sunod na dumaan sa mga gusaling ito at lumalim ng palayo sa pangunahing kalsada ng lungsod. Ang pangolin, na may dalang Aaron sa likod nito, ay tumingin kay Xiao Chanhua na tumatakbo sa unahan at sinabing imposibleng hindi mag-alala. Marahil minsang nakagat ng ahas, ito ang katotohanan na takot siya sa lubod ng damo sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, nang si Pangolin ay nagdadalang tao sa gayong mga emosyon, at kahit na malapit nang lumabas, biglang huminto si Xiao Chanhua sa oras na ito. Lumingon-lingon si Pangolin, may mga sirang pader kung saan-saan, at ang basang pulang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay natatakpan pa ng isang lubhang nakakadiri na lumot. Kung kanina ay tahimik, masasabing isang lugar kung saan kahit multo ay hindi makakarating. Saan mo kami dadalhin? Sa wakas ay hindi napigilan ng Pangolin na ibuka ang bibig nito. Hindi sumagot si Xiao Chanhua at tahimik na tumingin sa likuran nila. Matapos makumpirma na walang sumusunod, biglang naglakad si Xiao Chanhua patungo sa isang sirang bahay sa tabi niya.
Bagamat sila'y naguguluhan, sinundan nila ang Aaron sa likod nila. Hindi maliwanag ang cabin. Bagamat maraming butas at hukay, at lumawak pa ang linya ng paningin, napakadilim pa rin pagkapasok sa bahay dahil sa kabuoang itim na ulap dito. Sa oras na ito, pinangunahan ko ang maliit na bulaklak ng tagsibol sa isang sulok ng silid at nakarinig ako ng mahinang tunog. Sa ilalim ng isang basag na garapon, isang tabla ang natatakpan sa lupa, at ang tunog ay ang tunog ng tabla na itinataas. Habang itinataas ang board ng maliit na bulaklak ng tagsibol, lumitaw ang isang maliit na butas sa harap ng maraming tao sa ilalim ng pisara. Pumasok ka na. Napatingin si Xiao Chuanhua sa tatlo at nagmamadaling sinabi. Pumasok ka. Sandaling natigilan ang panggolan. Ito ay nadama na napakaliit sa lahat ng paraan. Pabayaan ang mga taong pumapasok sa butas, naniwala siya kahit butas ng sawa. Halika na, huli na. Nagmamadali ang maliit na bulaklak ng tagsibol. Sumulyap si Panggolan kay Zia Wei at sa matanda. Nang sa wakas ay tumango sila, nagngangalit siya, mauuna na ako. Pagkatapos ay ibinaba niya ang Aaron, at ang Panggolan ay direktang tumalon sa kahabaan ng maliit na butas. Malinaw, ang panlabas na butas ay medyo maliit kumpara sa Panggolan, ngunit ang natitirang butas ay walang laman. Bilang karagdagan, ang Panggolan mismo ay maaaring mag-drill sa lupa. Halos ilang beses lang itong nananatili sa butas at direktang pumapasok sa butas. Nagkatinginan sina Zia Wei at ang matanda at naghintay ng hudyat mula sa Panggolan. Ilang sandali pa, may narinig na tunog mula sa Panggolan. Nagmadali silang ibinaba ang Aaron. Nang ibinaba ang walang malay na Aaron, sumunod si Zia Wei at ang matanda sa butas. Sa loob ng kuweba, ito ay malawak at ilang metro ang lalim. Storytelling channel sa YouTube. Ito. Halos tumayo mula sa lupa ang tatlong lalaki na gulat ang mukha at hindi makapaniwalang tumingin sa harapan. Sa harap nila, isang malaking mundo sa ilalim ng lupa ang kahangahangang lumitaw sa harap ng lahat. Napakalaki ng espasyo. Lahat ng uri ng lupang bahay ay nakasabit. Ang mga bahay na ito ay itinayo ayon sa lupa. Ang isang malaking bilang ng mga tao sa labas ng lupa bahay ay abala. Nagdadala sila ng mabibigat na bagay, binabasag ang mga kagamitang bakal, o nagpuputol ng panggatong at nagdaragdag ng apoy sa isang abalang eksena. Maya't maya'y umalangaw-ngaw sa tenga ang tunog ng latigo. Nagulat ang tatlong tao nang makitang may malalaking halimaw na may mga sandata na nakatayo sa maraming lugar. Pinangasiwaan nila ang mga abalang taong ito tulad ng mga sundalo. Kung may nakita silang mabagal na gumagalaw, direktang tatama ang latigo sa tao. Ang latigo ay lubhang kakaiba. Ito ay hindi gawa sa bakal o isang karaniwang uri ng leather whip. Sa halip, ito ay isang puting latigo na may napakatigas na texture. Sa gitna ng grupong ito, mayroong isang malaking cylindrical na katawan na nakasalansan ng lupa. Puting usok ang kumukulot dito at may fire hole sa ibaba. Maraming tao ang nagdadagdag ng panggatong para mas marahas ang apoy sa butas. Wow! May isa pang tunog ng mga tanikala na bakal, at itinaas ng mga tao ang kanilang mga mata. Noon lamang nila nalaman na mayroong isang lubod na bakal na nakasabit mismo sa itaas ng punso, na umaabot hanggang sa kabilang panig. Maraming kawit na bakal ang nakasabit sa lubod na bakal, ang itaas na kawit na bakal na lubad, at ang ibabang kawit ay ilang mahahabang bagay na nakapaloob sa mga puting bag. Sa pamamagitan ng bakal na lubod na direktang iginuhit sa mataas na punso, na may tunog ng tubig, ang lahat ay tapos na. Ano ito? Pinaghihinalaang tiningnan ni Panggolan ang punso, at ang buong tao ay puno ng kuryosidad. Magsasalita na sana si Zia Wei. Sa oras na ito, ang maliit na bulaklak ng tagsibol na sa wakas ay pumasok ay nadulas mula sa butas. Tumingin siya sa apat na tao, tumingin sa mga halimaw na may mga sandata, at tahimik na sinabi, "Samahan mo ako, bilasin mo." Then she bypassed the side wall at nagmamadaling pumunta sa gilid. Kakaiba ang tingin ng tatlo sa mataas na punso. Bagamat nalilito sila, mabilis lang silang nakasabay kay Xiao Chuanhua at mabilis na nawala sa kinaroroonan. Mayroong maraming espasyo sa lupa, at mayroong maraming abalang ingay. Sa pamumuno ni Xiao Chuanhua, isang grupo ng mga tao ang lumiko sa kaliwat kanan. Matapos maglakad-lakad ng ilang minuto, sa wakas ay umakyat sila ng ilang metro pababa sa isang lumang hagdanan at nakarating sa pintuan ng isang earth house. Pumasok ka na. Pagtingin sa paligid,
Nagmamadaling binuksan ni Xiao Chuanhua ang pinto at hiniling ang tatlo na pumasok sa bahay na may kasamang Aaron. Nang maglaon, pagkatapos nilang makapasok, muli siyang nagwalas sa paligid, at pagkatapos ay isinara ang pinto ng Earth House. Pagpasok niya sa bahay, napabuntong hininga si Xiao Chuanhua. Ang temperatura sa ilalim ng lupa ay hindi masyadong mataas. Sa kabaligtaran, ito ay masangkop, ngunit kahit na, si Xiao Chuanhua ay pinagpapawisan na. Anong nangyari sa kanya? Malayang hinubad ni Xiao Chuanhua ang kanyang coat at tumingin kay Aaron at nag-aalalang nagtanong. Sa labas ng lungsod ay puno ng eyeliner, at ang kanyang mga paa ay kung saan-saan. Kapag sila ay natagpuang nasugatan at walang malay, tiyak na sisalaki sila. Tumanggaw si Pangolin at tuluyang nag-aalala. Kahit papaano sa ngayon, hindi nilinlang ni Xiao Chuanhua ang sarili tulad ng ginawa niya noong nakaraan. Mayroon siyang lumang problema. Pangolin Wei, nag-isip ng ilang sandali, tila nakaramdam ng hindi nararapat, nagmamadaling. Nagsabi, gayunpaman, magiging maayos din ito pagkatapos ng pahinga, dahil doon, sinulyapan niya si Xia Wei at ang matanda, halatang umaasa na hindi nila sasabihin, pagkatapos ng lahat, ang pagiging ipinanganak sa teritoryo ng ibang tao, dapat kang mag-ingat. Tila naniwala si Xiao Chuanhua sa sinabi ng Pangolin at tumalikod sa bahay ng mahabang panahon. Sa wakas, nag-aatubili siyang gumawa ng higaan sa lupa gamit ang basahan at tinulungan si Aaron na bumangon sa Pangolin. By the way, this is, tanong ni Xia Wei, ito ang aking tahanan, sagot ni Xiao Chuanhua. Hindi nakakagulat na may mga bahay sa itaas ng lungsod, ngunit walang mga tao. Lumalabas na karamihan sa mga tao ay nakatira sa ilalim ng lupa, maluwag na sabi ni Xia Wei. Karamihan sa mga tao, nang marinig ito, biglang ngumiti si Xiao Chuanhua. Ibig mo bang sabihin ang mga taong nagtatrabaho sa labas? Nang makita ang ekspresyon ni Xiao Chuanhua, medyo nalito si Xia Wei. Anong meron sa kanya? Ngunit ang katotohanan ay mayroong maraming tao na abala sa mundo sa ilalim ng lupa. Walang magawa si Xiao Chuanhua at ngumiti ng mapait. She shook her head. They are not people. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!